Walang awang itinapon ang kanyang mga damit sa malamig na pasilyo, habang ang bagong manugang ay tuwang-tuwang idinidispaltay ang mamahaling bag na binili mula sa isinanglang singsing ng kanyang yumaong ina. Umalis ka na. Kailangan ni na Jomar ang malaking kwarto. Matigas na utos ni Eric, ang asawang pinag-alayan niya ng buong buhay. Sa gabing iyon ng pagpapalayas, hindi lumuha si Maristela, kundi ibinaon niya ang kanyang kahinaan para sa isang muling pagsilang. Ngunit sapat na kaya ang sakit upang tuluyan niyang iwan ang mundong kumulong sa kanya sa loob ng 5 taon? Iligpit mo na ang lahat ng mga gamit niyo ni Eric at umalis na kayo sa bahay na ito bago pa mag-umaga. Maristela, huwag mo na kaming dadaanin sa pag-iyak dahil kailangan ni na Jomar at Rochelle ang master's bedroom para sa pagbuo ng kanilang sariling pamilya. At isa pa, huwag mong kakalimutang i-transfer bukas ang 80,000 pisong suporta mo para sa gamot ko at sa mga bayarin dito sa bahay. Bahagi iyan ng tungkulin mo bilang manugang sa pamilyang ito na nagbigay sa iyo ng dangal. Ang boses ni Aling Loida ay parang isang matalas na patalim na humihiwa sa katahimikan ng silid, walang bakas ng pag-aalinlangan o awa. Sa sandaling iyon, si Maristela ay nakaluhod pa rin sa malamig na sahig ng kusina. Ang kanyang mga kamay ay namumula at nanginginig dahil sa matapang na kemikal na ginamit niya sa paglilinis ng mga mantsa ng alak at dumi na iniwan ng mga bisita sa marangyang kasal ni Jomar kagabi. Siya ang nagbayad ng catering, siya ang nag-asikaso ng dekorasyon, at siya rin ang huling natulog upang siguraduhing malinis ang tahanan para sa bagong kasal. Ngunit sa bawat kiss-kiss niya ng basahan sa sahig, tila ang sarili niyang halaga ang unti-unting nabubura sa paningin ng mga taong itinuring niyang pamilya. Dahan-dahang binitawan ni Maristela ang basahang hawak niya. Hindi na niya nararamdaman ang hapdi ng kanyang mga palad dahil mas matindi ang kirot na gumagapang sa kanyang dibdib. Nanigas ang kanyang buong katawan nang mapalingon siya sa kinaroroonan ng kanyang biyenan. Nakita niya si Rochelle, ang bagong asawa ni Jomar, na nakatayo sa likuran ni Aling Loida habang mayabang na nakasabit sa balikat nito ang isang mamahaling bag na kulay ginto. Alam ni Maristela ang bag na yon. Iyon ang bag na ilang buwan niyang pinag-ipunan ngunit hindi niya mabili-bili para sa sarili. Pero hindi ang bag ang nagpadugo sa kanyang puso, kundi ang box ng alahas na hawak ni Rochelle. Doon nakalagay ang tanging alaala ng kanyang yumaong ina, isang gintong singsing na may maliit na diamante. Isinangla ko na ang singsing na yan kaninang umaga. Maristela, huwag mo na akong tingnan ng ganyan. Patay na ang nanay mo at hindi na niya kailangan ng ginto. Habang si Jomar ay kailangan ng pera para mapanatili ang dangal ng pamilya Gomez sa harap ng mga biyenan niya, isipin mo na lang na ambag mo yan para sa kaligayahan ng kapatid ng asawa mo. Huwag kang maging madamot dahil simulala nang pumasok ka sa pamilyang ito. Tinrato ka naming parang tunay na anak. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Maristela. Ang bawat salita ay parang isang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang mukha. Wala siyang marinig, kundi ang dagundong ng sarili niyang tibok ng puso na unti-unting nawawasak. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang luha, ngunit pinigilan niya ito. Ang paghinga niya ay naging mababaw at mabilis, parang isang taong nalulunod sa gitna ng tuyong lupa. Ang silid na dati niyang itinuring na kanlungan ay biglang naging isang madilim at masikip na selda. Sa pintuan, sumulpot ang anyo ni Eric, ang lalaking pinakasalan niya 5 taon na ang nakalilipas. Inasahan ni Maristela na lalapit ito sa kanya, itatayo siya at ipagtatanggol laban sa kalupitan ng sariling ina. Ngunit nanatiling nakatayo si Eric sa may hamba ng pinto, nakatingin sa malayo at hindi magawang salubungin ang mga mata ng asawa. Maristela, sumunod na lang tayo sa gusto ni Mama para walang gulo.
Maliit lang naman ang kwartong ito para sa ating apat at kailangan ni na Jomar ng espasyo. Maghanap na lang muna tayo ng matitirhan sa labas. Huwag mo nang palakihin ang issue tungkol sa singsing. Bibila na lang kita ng bago pag may pera na tayo. Ang boses ni Eric ay puno ng kahinaan at pag-iwas. Sa bawat salita nito, naramdaman ni Maristela ang huling hibla ng kanyang pag-asa na tuluyan ng naputol. Ang katahimikan ni Eric ay hindi lamang kawalan ng kibo. Ito ay isang aktibong pagtataksil sa kanilang sumpaan. Ang lalaking nangakong magiging proteksyon niya ang siya mismong nagbukas ng pinto upang itapon siya sa labas. Napatingin si Maristela sa kanyang mga daliring wala ng suot na singsing. Naramdaman niya ang kakaibang lamig na dumadaloy sa kanyang buong pagkatao. Tumayo siya ng dahan-dahan, hindi dahil sa utos ng biyenan, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sumabog sa kanyang harapan. Pumasok siya sa kanilang kwarto at sinimulang ilagay ang kanyang mga damit sa isang lumang bali. Bawat tupi ng tela ay tila isang pahina ng kanyang 5 taong pagtitiis na tinatapos na niya sa gabing iyon. Hindi niya kinuha ang mga gamit ni Eric. Iniwan niya ang lahat ng bakas ng kanyang pagsisilbi sa pamilyang iyon. Habang hinihila niya ang zipper ng kanyang bag, ang tunog nito ay tila isang huling hantungan para sa kanyang mga pangarap. Bitbit ang kanyang mabigat na vali. Naglakad siya patungo sa pintuan. Nadaanan niya si Aling Loida na nakataas ang kilay at si Rochelle na abala sa pagtingin sa salamin. Ni isa sa kanila ay hindi nag-abalang tumulong o kahit man lang magpaalam ng maayos. Nang makarating siya sa tapat ni Eric, huminto siya ng 1 segundo. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsabi ng lahat ng hapdi na hindi kayang bigkasin ng dila. Lumabas siya ng bahay at naramdaman ang malamig na hangin ng gabi na yumayakap sa kanyang basang pisngi. Ang kalye ay madilim at walang katao-tao. Tanging ang tunog lamang ng gulong ng kanyang vali sa semento ang nagbabasag sa katahimikan. Ito ba ang halaga ng 5 taon na ibinigay ko sa kanila? Ang itapon na parang basurang wala nang pakinabang matapos simutin ang bawat sentimo at lakas ng aking katawan. Habang naglalakad, sa gitna ng kadiliman, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaongaw sa isipan ni Maristela. Hanggang kailan kailangang magdusa ng isang pusong tanging hangad lang ay magmahal bago ito matutong lumaban para sa sarili rin nitong kaligtasan? Malamig at matigas ang metal na upuan sa hintayan ng bus, ngunit hindi iyon kasing sakit ng lamig na nararamdaman ni Maristela sa loob ng kanyang dibdib. Ang hanging humahampas sa kanyang muka ay may halong amoy ng usok at basang kalsada, isang paalala na sa gabing ito, wala na siyang bubungang matatawag na kanya. Nakapatong ang kanyang nanginginig na mga kamay sa ibabaw ng kanyang vali, habang ang liwanag ng kanyang cellphone ay tumatama sa kanyang namamagang mga mata. Doon sa screen, sunod-sunod ang pagpasok ng mga mensahe mula kay Eric. Hindi ito mga mensahe ng pag-aalala o paghingi ng tawad. Sa halip, bawat salita ay puno ng panunumbat at pagpilit na bumalik siya sa papel na matagal nang pumatay sa kanyang pagkatao. Nasaan ka na ba, Maristela? Sabi ni Mama, huwag ka na raw mag-inarte dahil kailangan na niyang inumin ang gamot niya at hindi pa pumapasok ang transfer mo para sa buwan na ito. Nagagalit din si Jomar dahil kailangan nilang mamili ni Rochelle ng mga gamit para sa bahay. Pumalik ka na rito at magmakaawa kay Mama. Baka mapatawad ka pa niya. Huwag mong hayaang mapahiya tayo sa buong kapitbahayan dahil lang sa simpleng tampuhan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maristela habang binabasa ang mga salitang iyon. Ang simpleng tampuhan na tinutukoy ni Eric ay ang 5 taon niyang pagiging alipin, ang pagkawala ng kanyang tanging alaala mula sa kanyang ina, at ang pagtatapon sa kanya sa kalsada na parang basahan. Sa loob ng maraming taon, naniniwala siya na ang pagtitiis ay tanda ng pagmamahal, na ang pagpapakumbaba ay magdadala ng kapayapaan.
Ngunit sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, sa wakas ay nakita niya ang katotohanan. Ang kanyang kabutihan ay hindi nagbunga ng pasasalamat, kundi ng mas matinding pagkagutom ng mga taong nakapaligid sa kanya. Dahan-dahan niyang naramdaman ang pagbabago sa kanyang loob. Ang accountant na laging maingat sa bawat sentimo ay nagising. Alam niya ang bawat pasikot-sikot ng kanilang pera dahil siya ang nagtatrabaho para rito. Gamit ang kanyang mga daliring nanginginig pa rin sa galit, binuksan niya ang kanyang online banking app. Ang 80,000 piso na nakalaan para sa pamilya Gomez ay naroon pa. Naghihintay na lamang ng isang pindot upang lumipat sa bulsa ng kanyang biyenan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang account ni Aling Loida ang pinindot niya. Sa isang mabilis at dinalas-dalas na galaw, inilipat ni Maristela ang lahat ng kanyang ipon sa isang bagong account na siya lamang ang may alam. Pinanood niya ang pagbaba ng balanse hanggang sa maging 0 ang nakasulat sa screen. Ang batis na matagal nang nagdidilig sa karangyaan ng mga Gomez ay opisyal na niyang tinuyo. Ngunit hindi pa siya tapos. Sa bawat pagpindot niya sa screen, tila may isang mabigat na kadena na nalalaglag mula sa kanyang mga balikat. Tinawagan niya ang hotline ng kanyang bangko upang ipablock ang lahat ng supplementary credit cards na hawak nina Aling Loida at Jomar. Naririnig niya sa kanyang isipan ang magiging reaksyon ng kanyang biyenan kapag nalaman nitong hindi na gumagana ang mahiwagang card na pambili nito ng mga mamahaling tela at pabango. Naiisip niya ang mukha ni Jomar kapag nalaman nitong ang pang-down payment niya sa bagong motor ay wala na. Sa loob ng 5 taon, si Maristela ang kanilang ATM, ang kanilang tagasalo sa lahat ng utang, at ang kanilang tanging paraan para magmukhang mayaman sa harap ng ibang tao. Ngayon, ang lahat ng iyon ay maglalaho sa isang iglap. Isang abiso ang biglang lumitaw sa kanyang screen mula sa isang sikat na medical center. Declined ang payment para sa laboratory test ni Aling Loida na naka-schedule bukas. Naalala ni Maristela kung paanong tuwing hihingi ng pera ang kanyang biyenan, laging ginagamit nito ang dahilan ng mahinang puso at mamahaling gamot. Ngunit alam ni Maristela ang totoo. Nakita niya ang mga resibo ng kasino at mga mamahaling bag na nakatago sa ilalim ng kama ng matanda. Ang sakit sa puso ni Aling Loida ay isang sandata lamang upang pasunurin siya. Isang pekeng drama na paulit-ulit niyang kinagat dahil sa takot na maging masamang manugang. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng tunog ng pagdating ng bus. Tumayo si Maristela, bitbit ang kanyang bali at ang kanyang bagong natagpuang tapang. Pinatay niya ang kanyang cellphone, hindi na hinintay ang susunod na bugso ng galit at panunumbat ni Eric. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi niya iisipin kung ano ang kakainin nila bukas, kung paano babayaran ng kuryente, o kung paano pagtatakpan ng kahihiyan ng asawa. Habang umaakyat siya sa bus, naramdaman niya ang malalim na hininga na tila ngayon lang niya nagawa ng malaya. Ang bawat pag-andar ng sasakyan ay naglalayo sa kanya sa impyernong itinuring niyang tahanan. Tumingin siya sa bintana at nakita ang sariling refleksyon. Isang babaeng pagod, sugatan, ngunit may matigas na paninindigan sa mga mata. Alam niyang hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Alam niyang hahanapin at kukulitin siya ng mga Gomez hanggang sa dulo ng mundo dahil wala na silang mapagkukunan ng yaman. Ngunit habang unti-unting lumalayo ang bus sa kanilang subdivision, isa lang ang sigurado sa isip ni Maristela. Ang babaeng dati nilang nayuyurakan ay hindi na kailanman babalik. Tapos na ang panahon ng pagpapakasakit para sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Sa gabing ito, sa gitna ng kadiliman at kawalan, nagsisimula na ang tunay na paglalakbay ni Maristela patungo sa sarili niyang liwanag. And sa gitna ng isang marangyang salon sa Mandaluyong,
Kampanteng nakaupo si Aling Loida habang inaasikaso ng dalawang attendant ang kanyang buhok at kuko. Nagmamayabang siya sa kanyang mga kaibigan tungkol sa bagong kasal ni Jomar at sa kung gaano kalaki ang ipinapadalang pera ng kanyang manugang na si Maristela. Ngunit ng oras na para magbayad, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Inabot niya ang kulay gintong credit card, ang card na simbolo ng kanyang kapangyarihan sa loob ng 5 taon. Ngunit matapos ang ilang beses na pag-swipe ng kahera, ang tanging lumabas sa terminal ay ang salitang declined. Pasensya na po ma'am, pero mukhang nakablock ang card ninyo, magalang na sabi ng kahera. Ngunit para kay Aling Loida, bawat salita ay parang isang sampal sa harap ng kanyang mga kakilala. Imposible iyan. Baka sira lang ang machine nyo. Mataas ang limit ng card ko dahil ang manugang ko ang nagbabayad niyan, bulyaw niya habang pilit na itinatago ang namumuong kaba sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang gamitin ang iba pang cards na hawak niya, ngunit lahat ng iyon ay nagbigay ng parehong resulta. Napilitan siyang iwan ang kanyang mamahaling relo bilang sangla, habang ang mga bulong ng kanyang mga kaibigan ay parang mga bubuyog na humuhuni sa kanyang pandinig, dala ang matinding kahihiyan na hindi niya pa naranasan kailanman. Samantala, sa bahay ng mga Gomez, hindi rin maganda ang takbo ng araw ni Jomar. Kanina pa siya nakakatanggap ng sunod-sunod na tawag mula sa ahensya ng motor na kinuha niya. Sir, overdue na po kayo ng 2 buwan. Kapag hindi po kayo nakapagbayad ngayong araw, kukunin po namin ang unit. Banta ng boses sa kabilang linya. Kampanteng tinawagan ni Jomar si Maristela upang utusan itong mag-transfer ng pera, ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang paulit-ulit na operator voice na nagsasabing ang numerong kanyang tinatawagan ay hindi na maabot. Sinubukan niyang i-chat ang kanyang chidaw sa social media, ngunit doon niya napagtanto na block na siya sa lahat ng platforms. Nagsimula nang magreklamo si Rochelle dahil wala nang laman ang kanilang refrigerator. Jomar, bakit wala tayong groceries? Sabi mo mayaman ang pamilya nyo at ang chidaw mo ang bahala sa lahat. Bakit pati kuryente natin may disconnection notice na? Asar na tanong ni Rochelle habang nakatingin sa kanyang mga kuko na wala ng kinang. Ang tamis ng kanilang honeymoon ay biglang napalitan ng pait ng katotohanan. Si Eric naman ay hindi mapakali. Pabalik-balik siya sa sala habang hawak ang kanyang ulo. Sinubukan niyang i-check ang kanilang joint account, ngunit laking gulat niya nang makitang wala na kahit isang singkong duling doon. Maristela, ano ba ang ginagawa mo? Bakit mo kami tinitipis ng ganito? Bulong niya sa sarili, puno ng galit at takot dahil hindi niya alam kung paano bubuhayin ang kanyang ina at kapatid nang wala ang kanyang asawa. Malayo sa kaguluhan ng mga Gomez, nasa loob ng isang maliit, ngunit malinis na silid paupahan, si Maristela. Ang dingding ay semento lamang at ang sahig ay linoleum. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakatahimik na lugar sa mundo. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, kumatok si Tita Flor, ang may-ari ng boarding house. May bitbit itong isang mangkok ng mainit na sopas na may manok at maraming luya. Naku iha, pasensya ka na at ito lang ang maihahain ko sa'yo sa unang gabi mo rito. Mukhang pagod na pagod ka, kumain ka muna para gumaan ang pakiramdam mo, nakangiting sabi ng matanda. Napatitig si Maristela sa umuusok na sopas. Sa loob ng 5 taon, siya ang laging nagsisilbi ng pagkain. Siya ang laging nag-aalala kung busog na ba ang lahat. Ngunit kailanman ay walang nagtanong sa kanya kung kumain na ba siya. Ang simpleng kabutihang loob ni Tita Flor na isang taong hindi naman niya kadugo ay nagdulot ng isang mainit na pakiramdam sa kanyang puso. Inabot niya ang mangkok at naramdaman ang init nito sa kanyang mga palad. Sa bawat higop niya, tila unti-unting nahuhugasan ng pagod at hapdi ng kanyang kalooban. Ito ang lasa ng tunay na pagmamalasakit. Walang hinihinging kapalit.
walang kasamang sumbat. Nang makaalis si Tita Flor, naupo si Maristela sa gilid ng kanyang kama at binuksan ang kanyang vali. Inilabas niya ang isang lumang kwaderno na kulay itim. Ang kwadernong nakuha niya mula sa ilalim ng cabinet ni Aling Loida bago siya umalis. Ito ang sikretong talaarawan ng mga gastos ng kanyang biyenan. Habang nililipat niya ang mga pahina, nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Ang bawat sentimong ibinibigay niya para sa gamot ni Aling Loida ay may katapat na petsa at halaga, ngunit hindi ito napunta sa botika. May mga listahan doon ng mga utang sa sugal ni Jomar, mga bayad sa lending apps na hindi niya alam, at ang pinakamasakit sa lahat, ang mga petsa, kung kailan plano ni Aling Loida na paalisin siya sa bahay matapos makuha ang lahat ng kanyang benepisyo sa trabaho. Nanginig ang mga kamay ni Maristela nang mabasa ang huling pahina ng kwaderno. May isang pangalan doon na paulit-ulit na nakasulat. Kalakip ang isang halagang aabot sa 500,000 piso. Hindi ito utang ni Jomar at hindi rin ito para sa bahay. Habang tinititigan niya ang pangalang iyon, isang matinding kilabot ang dumaloy sa kanyang buong katawan. May mas malalim pa palang lihim ang pamilya Gomez na hindi niya kailanman naisip. Isang katotohanang maaaring magpabagsak, hindi lamang kay Aling Loida, kundi pati na rin sa huling tiwala na meron siya para kay Eric. Nando, nakatayo si Eric sa tapat ng lobby ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Maristela sa Mandaluyong. Bakas sa kanyang muka ang puyat at matinding inis. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay at ang kanyang barong na suot ay lukot-lukot na. Isang malaking kontras sa malinis at propesyonal na anyo ng mga taong labas-masok sa gusali. Nang mamataan niya ang asawa, nakalalabas lang mula sa elevator. Agad siyang humakbang nang mabilis at hinarangan ang daan nito. Ang lamig ng aircon sa lobby ay tila hindi sapat upang palamigin ang tensyong namumuo sa pagitan nilang dalawa. Maristela, anong kahiyahiyang eksena itong ginagawa mo? Bakit mo pinutol ang lahat ng cards ni Mama at ni Jomar? Hindi mo ba alam na halos mamatay sa hiya si Mama sa harap ng mga kaibigan niya dahil hindi siya nakabayad sa salon? Galit na bungad ni Eric, hindi man lang nag-abalang kumustahin ang asawa na mag-isang lumaya sa gitna ng gabi. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit, isang galit na nagmumula sa takot na mawalan ng seguridad. Tumingin si Maristela sa lalaking nasa harap niya, ang lalaking dati niyang itinuturing na sandigan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang nakita, kundi isang estranghero na bulag sa katotohanan. Eric, sa loob ng 5 taon, ako ang nagbayad ng lahat. Ako ang nagpalamon sa inyo, nagpagamot sa nanay mo, at nagpaaral hanggang sa makasal ang kapatid mo. Ngayong wala na akong ibinibigay, ako na agad ang kahiya-hiya. Malumanay ngunit may diing sagot ni Maristela. Ang bawat salita niya ay malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi mo naiintindihan, Maristela. Pamilya tayo. Ang pamilya ay hindi nagbibilangan ng ambag. Si Mama ay tumatanda na, mahina ang puso niya. Gusto mo bang mamatay siya dahil sa sama ng loob sa'yo? At si Jomar, bago pa lang siyang kasal, kailangan niya ng suporta natin. Konting sakripisyo lang naman ang hinihingi namin. Hindi ba pwedeng magpakumbaba ka muna para sa kapayapaan? Patuloy na pagpupumilit ni Eric. Ginagamit ang pamilyar na taktika ng guilt-tripping na madalas niyang gamitin noon upang pasunurin ang asawa. Natawa ng bahagya si Maristela, isang tawang puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Konting sakripisyo? Eric, isinangla nila ang tanging alaala ng nanay ko. Alam mo ba kung gaano kasakit iyon? At ikaw, nasaan ka nang nangyayari iyon? Nakatayo ka lang at hinahayaang yurakan nila ang dangal ko. Ang pamilyang sinasabi mo ay parang mga linta na sumisipsip sa dugo ko hanggang sa matuyo ako. Ngayon, tapos na ang panahong yon. Hindi na ako babalik sa bahay na yon. Huwag kang maging matigas, Maristela. Isang gamit lang ang singsing na yon. Mapapalitan natin yon kapag nakaluwag na tayo.
Pero ang pangalan ng pamilya Gomez, hindi iyon mababayaran ng kahit anong alahas. Umuwi ka na, mag-sorry ka kay mama, at ibalik mo ang mga cards nila. Ayokong pag-usapan tayo ng mga kapitbahay na iniwan ako ng asawa ko dahil lang sa pera. Muling hirit ni Eric, habang pilit na hinahawakan ang braso ni Maristela. Mabilis na iniwas ni Maristela ang kanyang braso. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa paninindigan. Hindi ito tungkol sa pera, Eric. Tungkol ito sa respeto na kailanman ay hindi niyo ibinigay sa akin. Ang asawa ko, kasama ng nanay niya sa paglilibing sa pagkatao ko sa gabing pinalayas niyo ako. Wala na akong asawang babalikan dahil ang lalaking minahal ko ay matagal nang namatay kasabay ng pagiging bulag niya sa pang-aabuso ng pamilya niya. Tumalikod si Maristela at nagsimulang maglakad palayo. Ang bawat hakbang niya ay tunog ng sapatos sa marmol na sahig na tila isang deklarasyon ng kalayaan. Narinig niya ang pagsigaw ni Eric sa kanyang likuran. Tinatawag ang kanyang pangalan at nagbabantang hindi siya tatantanan, ngunit hindi siya lumingon. Ang kanyang puso, na dati ay punong-puno ng pag-aalinlangan, ay tila naging isang matigas na bato na hindi na kayang tibagin ng mga hungkag na salita. Habang naglalakad siya patungo sa sakayan, naramdaman ni Maristela ang bigat ng kanyang zipper sa bag, kung saan nakatago ang itim na kwaderno. Naalala niya ang pangalang nakita niya sa loob nito, ang taong pinadalhan ni Aling Loida ng 500,000 piso. Alam niyang ito ang magiging mitya ng mas malaking gulo, ngunit handa na siyang harapin ito. Hindi na siya ang babaeng matatakot sa tsismis o sa galit ng kanyang biyenan. Nang makasakay siya sa diip, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Hindi ito galing kay Eric, kundi isang hindi kilalang numero. Maristela, alam ko kung nasaan ka. Huwag mong isiping matatakasan mo ang mga obligasyon mo sa pamilyang ito. May hawak kaming dokumento na pipilit sa iyo na bumalik kung ayaw mong mabulok sa kulungan. Ang mensaheng iyon ay nagpadala ng kakaibang lamig sa kanyang likuran. Ngunit sa halip na matakot, mas lalong humigpit ang hawak niya sa kanyang bag. Ang laban ay nagsisimula pa lamang at hindi siya papayag na muling maging biktima sa sarili niyang kwento. Antagaw. Ang maliit na bintana sa kwarto ni Maristela ay nagpapasok ng sikat ng araw na tila isang mainit na yakap sa kanyang balikat. Sa halip na magising sa boses ng biyenang nambubulyaw o sa ingay ng TV ni Jomar, ang tanging naririnig niya ay ang mahinang huni ng mga ibon sa labas at ang kalansing ng mga tasa mula sa kusina ni Tita Flor. Ang hangin ay amoy kape at bagong luto na pandesal, isang samyo na matagal nang nawala sa kanyang buhay dahil sa bigat ng obligasyong pasanin ang buong pamilya Gomez. Masikip ang silid, ngunit para kay Maristela, bawat sulok nito ay puno ng kalayaang hindi kayang bayaran ng kahit anong marangyang mansyon. Habang nag-aayos siya ng kanyang mga damit sa isang simpleng cabinet, kumatok si Tita Flor. Iha, pasensya na sa istorbo, pero baka pwedeng patulong naman ako sa mga listahan ko sa tindahan. Alam mo namang mahina na ang mata ko sa mga numero. Baka nalalamangan na ako ng mga supplier, nakangiting pakiusap ng matanda. Agad na pumayag si Maristela. Naupo sila sa maliit na mesa at doon ay sinuri ni Maristela ang mga lumang notebook ng sari-sari store ni Tita Flor. Habang tinitingnan niya ang bawat sentimo na nakasulat ng tapat, hindi niya mapigilang maalala ang mga palsipikadong resibo ni Aling Loida. Dito, ang bawat piso ay may pinaghirapan. Doon, ang bawat libo ay ninakaw mula sa kanyang pawis. Salamat talaga, Maristela. Napakagaan mong kasama sa bahay. Alam mo, sa buhay na ito, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang kinikita mo. Ang mahalaga ay kung gaano kalinis ang konsensya mo sa bawat pagsubo mo ng pagkain, sabi ni Tita Flor habang hinahaplos ang buhok ni Maristela. Ang simpleng pangungusap na yon ay nagparamdam kay Maristela ng isang uri ng dangal na pilit na kinuha sa kanya sa loob ng 5 taon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya isang ATM
o isang kasambahay, kundi isang tao na may silbi at may halaga. Ngunit sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng bahay ng mga Gomez, ang atmosfera ay tila isang sumasabog na bulkan. Nakaupo si Aling Loida sa harap ng hapagkainan. Tanging kanin at tuyo lamang ang nasa kanyang pinggan. Isang palabas upang ipamukha kay Eric kung gaano sila naghihirap nang dahil sa pag-alis ni Maristela. Eric, tingnan mo ang kinakain ko. Ito na ba ang kapalit ng lahat ng paghihirap ko sa pagpapalaki sa'yo? Ang tiisin ng ganitong pagkain dahil ang asawa mo ay walang pusong iniwan tayo. Bulyaw ni Loida habang may pahid ng peking luha sa kanyang mga mata. Hindi naman tumatabla ang drama ni Loida kay Rochelle na kanina pa nakataas ang kilay. Mama, wag na po tayong magbulahan. Alam nating lahat na may itinatago kayong pera para sa kasino. Ang problema natin ngayon ay ang kuryente at ang motor ni Jomar. Kung hindi tayo makakakuha ng pera kay Maristela, baka pati ang mga gamit dito ay mahatak na. Prangkang sabi ni Rochelle. Ang matamis ng ngiti ni Rochelle noon ay napalitan na ng isang matalas na dila na handang kumagat kahit ang sarili niyang biyenan. Hindi nakaimik si Jomar na nakayuko lang habang iniisip kung saan kukuha ng pambayad sa kanyang mga utang sa online sugal. Si Eric naman ay nananatili sa dilim ng kanilang lumang kwarto. Hawak niya ang unan na dati ay ginagamit ni Maristela. Pilit na hinahanap ang samyo ng buhok ng asawa, ngunit wala na itong iniwan, kundi ang amoy ng alikabok at kapabayaan. Sa loob ng 5 taon, naging kampante siya na laging nandyan si Maristela upang ayusin ang lahat ng kanyang pagkakamali. Ngayon, ang bawat patak ng gripo at bawat kislap ng ilaw ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kawalan ng silbi bilang haligi ng tahanan. Ngunit sa halip na aminin ang kanyang pagkakamali, mas pinili niyang magtanim ng galit. Naniniwalang ang asawa niya ang nagtaksil sa kanilang sumpaan sa pamilya. Bumalik ang atensyon ni Maristela sa kanyang kwarto. Nilabas niya ang itim na kwaderno at sa pagkakataong ito, binuklat niya ang pinakaunang pahina. Doon, nakita niya ang isang petsa na may kasamang lagda, isang kasunduan sa pagitan ni Aling Loida at ng isang hindi kilalang tao tungkol sa pagbebenta ng lupang tinitirikan ng kanilang bahay. Nanlamig ang buong katawan ni Maristela. Ang bahay na pinaghirapan niyang bayaran ng buwanang hulog sa loob ng 5 taon ay matagal na palang isinangla at ibinenta ng kanyang biyenan nang hindi niya alam. Lahat ng sakripisyo niya ay napunta lamang sa isang malaking kasinungalingan. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, isang malakas na tunog ng paghampas ang narinig mula sa pintuan ng kanyang paupahan. Ang pinto ay tila nayayanig sa tindi ng puwersa ng kung sino mang nasa labas. Narinig ni Maristela ang pagyanig ng kanyang mga gamit sa mesa at ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Hindi ito ang mahinahon na katok ni Tita Flor. Ito ay isang marahas na pagtatangka na pasukin ang kanyang maliit na kanlungan. Maristela, lumabas ka riyan. Alam naming nandyan ka. Huwag mo kaming pagtaguan. Sigaw ng isang boses na pamilyar sa kanya. Ang boses ni Jomar na may halong banta at puot. Ang bawat hampas sa pinto ay parang kulog na nagpapayanig sa kakarampot na katahimikan na pilit binuo ni Maristela sa loob ng ilang araw. Sa labas ng kanyang silid, ang boses ni Jomar ay puno ng puot, kasunod ang matitinis na hagulgol ni Aling Loida na tila isang biktima ng isang malaking krimen. Hindi nagtagal. Narinig ni Maristela ang mga bulungan ng kanyang mga kapitbahay sa boarding house, ang mga yapak ng mga taong nag-uusisa at ang unti-unting pagbigat ng atmosfera sa makitid na pasilyo. Ang kanyang maliit na kanlungan ay naging sentro ng isang iskandalong hindi niya ginusto, ngunit kailangang harapin. Maristela, lumabas ka riyan. Huwag kang magtago na parang daga matapos mong nakawin ang pera ng pamilya namin at iwan ang nanay mo na mamatay sa gutom. Sigaw ni Jomar habang patuloy na sinusuntok ang kahoy na pinto. Sa tabi niya, si Aling Loida ay nakaluhod na sa sahig,
Gulo-gulo ang buhok at hawak ang kanyang dibdib habang humihingal. Tulungan niyo ako. Ang manugang ko, walang utang na loob. Pinabayaan kaming walang makain, kinuha lahat ng pera namin at iniwan kaming nagdurusa. Diyos ko, ano bang kasalanan ko para tratuhin ng ganito? Pagmamakaawa ng matanda sa mga taong nakapaligid, ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng luha na tila galing sa isang mahusay na teleserye. Mabilis na lumabas si Tita Flor mula sa kanyang opisina at hinarangan ang mag-ina. Ano ba ang nangyayari rito? Huwag kayong gumawa ng gulo sa pamamahay ko. Respeto naman sa ibang nakatira rito. Bulyaw ng matanda, ngunit hindi siya pinansin ni Jomar. Huwag kang makialam, matanda. Ang babaeng nasa loob niyan ay isang magnanakaw. Itinakas niya ang pera ng kapatid ko at ang suporta para sa gamot ng nanay ko. Banta ni Jomar habang dinuduro si Tita Flor. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magpalitan ng makahulugang tingin. Ang iba ay may halong awa kay Aling Loida at ang iba naman ay nagsimulang magduda sa pagkatao ni Maristela. Sa loob ng kwarto, huminga ng malalim si Maristela. Hindi siya nanginginig sa takot, kundi sa matinding pagkamuhi sa kung gaano kawalang hiya ang mga taong itinuring niyang pamilya. Kinuha niya ang kanyang telepono at ang isang maliit na speaker. Tiningnan ang kanyang refleksyon sa salamin at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang ingay sa pasilyo ay biglang napalitan ng isang binging katahimikan nang lumabas si Maristela. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol at ang kanyang mga mata ay malamig na nakatitig sa kanyang biyanan na nasa sahig. Anong kailangan niyo? Tanong ni Maristela sa isang boses na mahinahon, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Walang hiyang babae ka. Ibalik mo ang pera namin. Ibalik mo ang credit cards ni Mama. Dahil sa'yo, hindi siya makabili ng gamot. Halos mamatay na siya sa sakit ng puso. At kung hindi ka babalik sa bahay ngayon din, sisiguraduhin kong bukas na bukas ay kalat na sa social media ang baho mo. Bulyaw ni Jomar habang papalapit sa kanya. Tumingin si Maristela kay Aling Loida na patuloy pa rin sa pag-arte. Ang gamot po ba sa puso, Aling Loida, ay nabibili na sa kasino? O baka naman ang maintenance nyo ay mga branded na bag at pambayad sa utang sa sugal ni Jomar? Tanong ni Maristela na naging dahilan ng pagkabuling-bulingan ng mga tao. Huwag kang magsinungaling. Wala kang ebidensya. Pinagkakaisahan niyo lang ako. Sigaw ni Loida habang pilit na tumatayo. Ngunit bago pa makapagsalita muli si Jomar, itinaas ni Maristela ang kanyang telepono at ikinonekta ito sa speaker. Sa isang iglap, isang boses ang pumuno sa buong pasilyo. Ang boses ni Aling Loida na malinaw at puno ng kapuotan mula sa pag-uusap nila ni Jomar noong gabi bago ang kasal. Huwag kang mag-alala, Jomar. Kahit lumayas ang babaeng yan, pera lang naman ang kailangan natin sa kanya. Wala akong sakit sa puso. Ginagamit ko lang yon para makuha ang pera niya. Tanga lang siya dahil naniniwala siya sa lahat ng drama ko. Basta makuha natin ang pera niya para sa motor mo, pwede na siyang mabulok sa kung saan man niya gusto. Ang bawat salita mula sa recording ay parang mga kidlat na tumatama sa katauhan ni Aling Loida at Jomar. Ang mga kapitbahay na kanina ay nakikiramay ay biglang napuno ng pandidiri. Ang mukha ni Loida ay nawalan ng kulay. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Si Jomar naman ay napaatras, ang kanyang kamao na kanina ay nakahanda sa pinto, ay nanginginig na ngayon sa kahihiyan. Sa harap ng madla, ang kanilang maskara ng pagiging biktima ay tuluyan ng nadurog, inilalantad ang bulok na katotohanan ng kanilang pagkatao. Tandano, ang boses mula sa speaker ay tila isang hatol na hindi na mababawi. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa makitid na pasilyo ng boarding house.
Bawat salita ni Aling Loida sa recording, ang pag-amin na peke ang kanyang sakit at ang plano nilang gawing gatasan si Maristela ay parang mga latay na humahagupit sa kanyang sariling dangal sa harap ng maraming saksi. Ang mga kapitbahay na kanina ay tumitingin ng masama kay Maristela ay dahan-dahang napalitan ng pandidiri at pait. Ang mga mukha habang nakatingin sa mag-inang Gomez. Ang katahimikang sumunod ay mas masakit pa sa anumang sigaw, isang katahimikang puno ng paghatol. Hindi totoo yan! Gawa-gawa lang yan ng computer. Maristela, napakasama mo para sulsulan ng mga tao gamit ang pekeng boses na yan. Bulyaw ni Aling Loida habang nanginginig ang kanyang mga labi sa paghahanap ng palusot. Ang kanyang muka ay halinhinang namumutla at namumula. Pilit na itinatago ang katotohanang nabasag na ang kanyang maskara. Ngunit bago pa man siya makabuo ng panibagong kasinungalingan, sumabat si Jomar na dala ng matinding galit at pagkahiya. Paano mo nakuha ang recording na yan? Pumasok ka ba sa kwarto ni Mama nang wala kaming alam? Magnanakaw ka talaga! Sigaw ni Jomar, hindi na mamalayang sa kanyang pag-amin kung saan nakuha ang recording ay kinumpirma na rin niya sa harap ng lahat na totoo ang bawat salitang narinig nila. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maristela. Hindi niya na kailangan pang magsalita ng marami. Ang sariling dila na ng kanyang mga kaaway ang tumatapos sa kanila. Inabot niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at dahan-dahang binuksan ito. Kung hindi pa sapat ang boses niyo, heto ang mga ebidensyang papel na hindi kayang pekein ng kahit anong galit niyo. Malumanay na sabi ni Maristela. Inilabas niya ang mga bank statements na may mga pulang marka, ang mga petsa, kung kailan nagpadala siya ng pera para sa gamot, at ang kasunod na mga transaksyon sa mga kilalang online gambling sites at luxury shops na nakapangalan kay Jomar at Rochelle. Inihagis ni Maristela ang mga papel sa sahig, sa tapat ng mga paa ni Aling Loida. Diyan napunta ang 5 taon ng buhay ko. Diyan napunta ang lahat ng puyat ko at ang pambili ko, sana ng sariling bahay. 5 taon niyo akong ginawang alipin sa ilalim ng salitang utang na loob. Ngunit sa gabing pinalayas niyo ako at isinangla ang huling alaala ng nanay ko. Ang utang na yon ay bayad na. Wala na akong obligasyon sa inyo at lalong wala na akong pamilyang babalikan. Dinalas-dalas ni Maristela ang bawat salita. Tila bawat pangungusap ay isang pako na ibinabaon niya sa kabaong ng kanyang nakaraan. Napatingin ang mga tao sa mga papel sa sahig. Ang mga bulong ay naging malakas na paghusga. Napakawalang hiya naman pala ng matandang ito. Akala mo kung sinong banal. Rinig na sabi ng isang kapitbahay. Nakita ni Aling Loida ang pagbabago ng ihip ng hangin. Sinubukan niyang hawakan ang kanyang dibdib at dahan-dahang tumumba upang magkunwaring hihimatayin, umaasang may sasalo sa kanya at magdadala ng simpatya. Ngunit sa pagkakataong ito, walang lumapit. Ang mga tao ay kusang umatras, hinahayaan siyang mapaupo sa malamig na sahig ng walang sinumang tumutulong. Kahit si Jomar ay hindi magawang hawakan ng kanyang ina dahil sa tindi ng kahihiyang nararamdaman niya sa ilalim ng mga mata ng madla. Tumayo si Maristela ng tuwid. Hindi na tinitingnan ang 2 taong sumira sa kanyang tiwala. Tita Flor, pasensya na po sa gulo. Tapos na po ang usapan dito. Sabi niya, habang tumatalikod na. Jomar, hilahin mo na ang nanay mo paalis dito bago ko tawagan ng pulis para sa panggugulo niyo. At huwag niyo nang susubukang lumapit pa sa akin. Dahil sa susunod, hindi lang recording ang ilalabas ko kundi ang lahat ng dokumentong nasa itim na kwaderno ni Aling Loida. Ang pagbanggit sa itim na kwaderno ay tila isang kuryenteng gumising kay Aling Loida. Sa isang iglap, nawala ang kanyang paghina at mabilis siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. Wala siyang nagawa kundi ang hilahin ang braso ni Jomar at mabilis na tumakas sa gitna ng mga taong kinukutya sila. Ang bawat hakbang nila
Paalis ng boarding house ay sinasabayan ng tawanan at pangungutya ng mga taong nakasaksi sa kanilang pagbagsak. Nang tuluyan ng mawala ang ingay ng kanilang mga yapak, pumasok si Maristela sa kanyang kwarto at dahan-dahang isinara ang pinto. Napasandal siya sa kahoy na pintuan, ang kanyang hininga ay gipit at ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Sa gitna ng katahimikan, isa-isa niyang pinulot ang mga papel na naiwan sa sahig. Ang bawat pahina ay hawak niya ng may ibayong pag-iingat. Tila ba ang mga ito ay ang mga piraso ng kanyang sarili na pilit niyang binubuo muli. Naramdaman niya ang kamay ni Tita Flor sa kanyang balikat, isang haplos na walang hinihinging paliwanag kundi pag-unawa. Ngunit ang panandaliang katahimikan ay muling nabasag ng pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang bagong mensahe mula sa hindi kilalang numero ang lumitaw at sa pagkakataong ito, hindi ito pananakot mula kay Jomar. Maristela, asawa ka ni Eric Gomez. Ang utang niyang 500,000 piso ay may palugit na lang na 3 araw. Kung hindi ka magbabayad, alam mo ang mangyayari sa bahay niyo. Ang mensaheng iyon ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang bagong natagpuang kalayaan. Ang halagang 500,000 ay ang parehong halagang nakita niya sa itim na kwaderno ni Aling Loida. Sa isang iglap, napagtanto ni Maristela na ang impyernong akala niya ay natakasan na niya ay may mas malalim at mas madilim pang hukay na naghihintay na lamunin siya. Ang liwanag mula sa maliit na bintana ng silid paupahan ay unti-unting kumukupas, pinalalitan ng mahahabang anino na tila mga daliring gumagapang sa sahig. Sa gitna ng katahimikang ito, nakaupo si Maristela sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang telepono ay nakabaligtad sa ibabaw ng kumot. Ngunit ang mensaheng natanggap niya tungkol sa 500,000 pisong utang ni Eric ay tila nakaukit na sa kanyang isipan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay may kasamang kaba, hindi dahil sa takot sa mga maniningil, kundi dahil sa puot na nararamdaman niya para sa pamilyang hindi pa rin tumitigil sa pagsira sa kanyang buhay. Dahan-dahan niyang inabot ang itim na kwaderno mula sa ilalim ng kanyang unan. Ang pabalat nito ay seryoso at walang palamuti. Ngunit ang bawat pahina sa loob ay naglalaman ng mga lihim na sapat upang magpabagsak sa isang tahanan. Sa pamamagitan ng kanyang nanginginig na mga daliri, sinimulan ni Maristela na suriin ang bawat dokumentong nakadikit sa loob. Doon niya nakita ang mga photocopy ng valid ID ni Eric, mga pirma nito sa mga blankong papel, at ang mga kasunduan sa pautang na may matataas na interes. Napatakip ng bibig si Maristela nang mapagtanto ang katotohanan. Hindi lamang basta nagnanakaw si Aling Loida mula sa kanyang sahod, ginamit din ng matanda ang pagkatao ng sarili nitong anak na si Eric upang magsilbing garantor sa mga utang sa sugal ni Jomar. Ang 500,000 piso na sinisingil sa kanya ngayon ay ang halagang kinuha ni Aling Loida gamit ang pangalan ni Eric nang hindi ito nalalaman ng kanyang asawa. Ang bawat sentimo na pinaghirapan ni Maristela ay naglaho sa isang madilim na butas ng bisyo. At ngayon, ang batas ang humahabol sa kanya dahil siya ang asawa at nakapirma sa ilang mga dokumentong sadyang inihanda ni Aling Loida upang bitaguin siya. Bakit niya nagawa ito sa sarili niyang anak? Bakit kailangang pati ako ay idamay sa ganitong uri ng kadiliman? Bulong ni Maristela sa sarili habang ang mga luha ng galit ay unting pumapatak sa mga pahina ng kwaderno. Naisip niya ang 5 taon ng kanilang pagsasama ni Eric. Naalala niya kung paanong laging pinagtatanggol ni Eric ang kanyang ina. Kung paanong lagi itong nagsasabi na mabuti ang puso ni Aling Loida at kailangan lang ng pangunawa. Ang pangunawang yon ang naging dahilan kung bakit nabulag si Eric sa sarili niyang kapahamakan at kung bakit naging madali para sa kanyang ina na gamitin siya bilang pain sa mga buwitre ng utang.
Kinuha ni Maristela ang kanyang pitaka at inilabas ang tanging larawan ng kanilang kasal na itinago niya sa loob ng isang sikretong bulsa. Sa larawan, makikita ang kanyang masayang mukha habang nakasuot ng puting belo, habang si Eric ay nakangiti ng malawak sa tabi niya. Noon, naniniwala siyang ang pag-ibig ay sapat na upang malampasan ang anumang hirap. Ngunit habang tinititigan niya ang larawan, tila ang bawat ngiti ay nagmukhang isang mapanlinlang na maskara. Ang masayang araw na yon ay simula lamang pala ng kanyang pagiging bilanggo sa isang pamilyang walang konsensya. Tumayo siya at kinuha ang isang gunting mula sa kanyang mesa. Ang tunog ng mga talim ng gunting na nagtatagpo ay tila isang malinaw na hudyat sa kanyang isipan. Maingat ngunit may matinding paninindigan, sinimulan niyang gupitin ang larawan. Hinati niya ang papel sa gitna. Inihihiwalay ang kanyang mukha sa mukha ni Eric. Ang bawat hibla ng papel na napupunit ay simbolo ng bawat alaala at bawat pangarap na tinatapos na niya sa gabing iyon. Inilagay niya ang bahagi ng larawan ni Eric sa ibabaw ng itim na kwaderno, habang ang bahagi ng kanyang sariling mukha ay itinago niya ng maayos sa kanyang bag. Kailangan ko ng kumilos bago pa ako tuluyang lamunin ng mga utang na ito, sabi niya sa kanyang sarili. Alam niyang sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang pagpapawalang bisa ng kasal o annulment ang tanging paraan upang ganap siyang makalaya sa mga obligasyong pinansyal ni Eric at ng pamilya nito. Hindi na ito tungkol lamang sa sakit ng puso. Ito ay tungkol na sa kanyang kaligtasan at kinabukasan. Ang bawat pirma sa kwadernong iyon ay ebidensya ng panlilinlang at psychological incapacity na gagamitin niya sa hukuman. Bago siya matulog, muling binuksan ni Maristela ang kanyang telepono at tinawagan ang isang lumang kaibigan na isa ng mahusay na abogado. Ang bawat salitang binitawan niya sa kabilang linya ay puno ng determinasyon. Hindi na siya nanginginig, hindi na siya nag-aalinlangan. Habang tinitingnan niya ang bintana at ang malawak na kalangitan, alam niyang ang 3 araw na palugit na ibinigay sa kanya ay hindi magiging sapat upang mapabagsak siya. Sa halip, ito ang magiging mitya ng kanyang pinakamalaking laban. Isang laban kung saan hindi na siya ang biktima, kundi ang babaeng handang sunugin ang lahat ng tulay ng nakaraan upang makatawid sa sarili niyang kapayapaan. Ang sikat ng araw sa labas ng bahay ng mga Gomez ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi isang malupit na pagbubunyag ng katotohanan. Sa puting pintuang bakal na dati ay simbolo ng kanilang kunwaring karangyaan, ngayon ay may naglalakihang mga letra na kulay pula. Bayad utang. Ang pintura ay tila sariwang dugo na umaagos pababa sa semento. Isang babala na hindi na kayang itago ng kahit anong pakiusap. Si Aling Loida, na may hawak na basang-basahan at timba, ay pilit na kinukuskos ang mga letra habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot at kahihiyan. Bawat kiskis niya ay sinasabayan ng mahihina at gipit na hikbi dahil alam niyang nakatingin ang lahat ng kanilang mga kapitbahay mula sa likod ng mga kurtina. Ngunit ang tunay na bagyo ay hindi pa dumarating. Ang katahimikan ng umaga ay binasag ng malakas na pagpreno ng isang itim na sasakyan sa tapat ng kanilang gate. 3 lalaking nakasuot ng itim na jacket at may matitigas na anyo ang bumaba. Hindi sila kumatok. Sa halip, ang marahas na pagbalandra ng pintuang bakal ang naging hudyat ng kanilang pagpasok. Nagsisigaw si Aling Loida, pilit na humaharang sa pintuan ng bahay, ngunit mabilis siyang naitabi ng mga lalaki na tila ba isa lamang siyang tuyong dahon na nadarang sa hangin. Nasaan ang anak mong si Jomar? Ang 500,000 utang niya sa amin ay hindi na pwedeng palampasin. Kung wala kayong pambayad, kukunin namin ang lahat ng may halaga rito. Ang boses ng pinuno ng mga lalaki ay parang isang malamig na bakal na dumidiin sa lalamunan ni Loida. Sa loob ng bahay, mabilis na nagtago si Jomar sa ilalim ng kama sa kanilang silid.
Iniwan ng kanyang asawang si Rochelle na mag-isang humaharap sa kaguluhan. Marahas na binuksan ng mga lalaki ang pinto ng kwarto at sa tindi ng takot, itinuro ni Jomar ang sariling asawa. Siya ang may hawak ng mga alahas. Doon niyo kunin ang pambayad. Bulyaw ni Jomar mula sa kanyang pinagtataguan, isang patunay ng kanyang kawalang hiyaan at kaduwagan. Nanlaki ang mga mata ni Rochelle sa narinig. Ang lalaking akala niya ay magbibigay sa kanya ng marangyang buhay, ay siya pa palang maglalagay sa kanya sa panganib. Walang nagawa si Rochelle kundi ang panoorin ang mga lalaki habang hinahakot ang kanilang bagong telebisyon, ang mamahaling sound system na binili gamit ang pera ni Maristela, at ang pinakamasakit sa lahat, ang bagong motor ni Jomar na kinaladkad palabas ng bakuran. Ang tunay na anyo ng pamilya Gomez ay unti-unting nalalantad. Isa itong kahariang gawa sa baraha na gumuho ng dahil sa sarili nilang kasakiman. Sa gitna ng sigawan at pagmamakaawa ni Aling Loida, isang kakaibang liwanag ang pumasok sa isipan ni Rochelle. Habang abala ang lahat sa pag-iyak at pakikipag-away sa mga maniningil, mabilis siyang pumunta sa kwarto ni Aling Loida. Alam niya kung saan itinatago ng matanda ang mga huling alahas na natitira sa pamilya. Gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, kinuha ni Rochelle ang mga gintong kwintas at pulseras, pati na ang natitirang pera sa pitakan ng biyanan. Isinilid niya ang lahat ng ito sa kanyang bag kasama ang kanyang mga damit at dahan-dahang lumabas sa pinto sa likod. Hindi na siya lilingon pa sa isang pamilyang puno ng kasinungalingan at utang. Para kay Rochelle, ang pag-alis ay hindi pagsuko, kundi isang paraan para iligtas ang sarili mula sa lumulubog na barko ng mga Gomez. Habang nagaganap ang kaguluhan sa bahay ng mga Gomez, si Maristela ay nasa loob ng kanyang bagong opisina. Ang paligid ay tahimik. Tanging ang mahinang tunog ng aircon at ang marahang pagpindot niya sa keyboard ang naririnig. Isang puting sobre ang nakalapag sa kanyang mesa. Ang formal na anunsyo ng kanyang promotion bilang accounting manager. May kasama itong isang maliit na bouquet ng mga bulaklak na kulay dilaw na tila nagbibigay ng liwanag sa kanyang buong silid. Tumayo si Maristela at lumapit sa malawak na bintana na nakaharap sa mga gusali ng lungsod. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang bigat ng obligasyon. Ang kanyang mga tagumpay ay kanya lamang at wala nang sinumang pwedeng umangkin nito. Isang matamis at mapayapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niyang sa mga sandaling iyon, ang mga buwitre ng nakaraan ay abala na sa pagkain sa bawat isa sa loob ng bahay na dati niyang pinagsilbihan. Hindi niya kailangang maghiganti. Ang sariling mga gawa ng pamilya Gomez ang siyang nagdala sa kanila sa hukay. Habang pinapanood niya ang paglubog ng araw, naramdaman ni Maristela ang isang uri ng kaligayahan na hindi nabibili ng pera, ang kaligayahang magmula sa pagiging malaya at pagkakaroon ng sariling pangalan na hindi na kailanman muling yuyurakan. Ang malakas na buhos ng ulan ay tila isang malupit na kurtina na bumabalot sa kalsada sa tapat ng boarding house ni Maristela. Ang bawat patak ng tubig ay humahampas sa semento, lumilikha ng malamig na usok na nagpapalabo sa paningin ng sinumang naglalakad sa labas. Sa gitna ng dilim at ginaw, nakatayo si Eric. Basang-basa ang kanyang manipis na polo at ang kanyang buhok ay nakadikit na sa kanyang noo. Wala siyang dalang payong, tila sinasadyang hayaan ang sarili na mabugbog ng ulan upang magmukhang kaawa-awa. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang kanyang mga mata ay nakapako sa bintana ng kwarto ni Maristela, naghihintay ng isang himala na hinding-hindi na darating. Lumabas si Maristela mula sa pinto ng boarding house, hawak ang isang matibay na itim na payong na nagbibigay sa kanya ng proteksyon mula sa unos. Maayos ang kanyang suot, tuyo ang kanyang balat at ang kanyang mukha ay maliwanag sa ilalim ng ilaw ng pasilyo. Huminto siya sa may tapat ng gate, hindi lumalabas sa abot ng ulan,
at tiningnan ang lalaking dati niyang tinawag na asawa. Ang pagitan nila ay hindi lamang ang bakal na gate at ang bumubuhos na tubig, kundi ang isang malawak na bangin ng mga kasinungalingan at pagtataksil na hindi na kailanman matatawid ng kahit anong pakiusap. Maristela, parang awa mo na. Kausapin mo ako. Ang boses ni Eric ay nanginginig at halos malunod sa ingay ng ulan. Wala na kaming matakbuhan. Kinuha na nila ang motor, kinuha na nila ang TV, at baka pati ang bahay ay mawala na sa amin. Tulungan mo ako, asawa kita. Hindi mo ba kayang tiisin ang hirap na dinaranas ko ngayon? Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa rehas ng gate. Tila isang bilanggo na humihingi ng laya mula sa sarili niyang mga pagkakamali. Tumingin si Maristela sa mga kamay ni Eric, ang mga kamay na kailanman ay hindi humawak sa kanya upang protektahan siya mula sa sarili nitong pamilya. Eric, hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin naintindihan? Ang hirap na dinaranas mo ay bunga ng sarili mong kaduwagan. Sa loob ng 5 taon, ako ang naging panangga mo. Pero nasaan ka nung ako ang binubugbog ng mga salita ng nanay mo? Nasaan ka noong isinangla nila ang huling alaala ng nanay ko? Tanong ni Maristela. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay may talim na humihiwa sa hangin. Alam ko ang tungkol sa singsing, Maristela, bulong ni Eric habang nakayuko. Hindi magawang salubungin ang mga mata ng asawa. Alam ko, pero natakot ako. Ayokong magalit si Mama. Ayokong magkagulo sa bahay. Akala ko, maiintindihan mo dahil mahal mo ako. Inisip ko na pagkalipas ng ilang araw, makakalimutan mo rin iyon at magiging maayos ang lahat. Patawarin mo ako. Duwag ako, pero kailangan kita ngayon. Ang 500,000 utang, ikaw lang ang makakapagbayad niyan. Ikaw ang accountant. Alam mo kung paano ayusin ang mga papeles. Ipasok mo na lang sa utang ng kumpanya nyo. Parang awa mo na. Isang matinding pait ang lumitaw sa mga labi ni Maristela. Ang pananahimik mo, Eric, ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap ko mula sa nanay mo. Ang pananahimik mo ay isang desisyon na ipagpalit ako sa kaginhawaan ng nanay at kapatid mo. At ngayon, hinihiling mo sa akin na maging kriminal para sa inyo? Na ipahamak ko ang trabaho ko para sa mga taong pinalayas ako sa gitna ng gabi? Hindi na ako ang babaeng tanga na nagpapadala sa luha ng isang duwag. Tumalikod si Maristela, ang tunog ng kanyang mga hakbang sa semento ay naging hudyat ng huling pagtatapos. Maristela! Huwag mo akong iwan. Paano si Mama? Paano ang bahay natin? Sigaw ni Eric habang pilit na niyayanig ang gate. Ngunit hindi lumingon si Maristela. Pumasok siya sa loob ng boarding house at dinalas-dalas ang pagsasara ng pinto. Hinahayaan ang tunog ng trangka na maging tuldok sa kanilang relasyon. Pag-akyat niya sa kanyang kwarto, nakita niya ang sarili sa salamin. Ang kanyang mga mata ay tuyo, ang kanyang puso ay panatag. Ang pag-alis ni Eric sa ilalim ng ulan ay hindi na nagdudulot ng kahit anong sakit, kundi isang malalim na pakiramdam ng kaligtasan. Samantala, bumalik si Eric sa kanilang bahay na tila isang basang sisiw. Ang dilim sa loob ng sala ay nagpapatingkad sa kalungkutan ng paligid. Nadatnan niya si Aling Loida na nakaupo sa sahig, nakatingin sa kawalan habang may hawak na isang piraso ng papel. Mama, ayaw niyang tumulong. Wala na tayong makuha kay Maristela, matigas na sabi ni Eric habang nanginginig sa ginaw. Ngunit tila hindi siya narinig ng kanyang ina. Dahan-dahang inabot ni Loida ang papel kay Eric. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng higit pa sa ginaw. Binasa ni Eric ang nakasulat sa papel sa ilalim ng mabuway na liwanag ng isang kandila. Ito ay isang paunawa mula sa bangko. Isang foreclosure notice para sa lupang tinitirikan ng kanilang bahay. Ngunit ang mas nakakapanghina ay ang nakitang pirma sa ilalim ng dokumento bilang garantor. Ito ay ang sarili niyang pangalan,
ang kanyang sariling pirma na matagal nang ginaya at pineke ng kanyang sariling ina upang makakuha ng panibagong pautang para sa sugal ni Jomar. Ang bahay na akala niya ay kanlungan nila ay matagal na palang isinuko ng taong pinakapinagkakatiwalaan niya. Sa gabing iyon, sa gitna ng kadiliman at amoy ng natutunaw na kandila, napagtanto ni Eric na ang tunay na kaaway ay hindi ang asawang iniwan siya, kundi ang ina na habang buhay niyang pinaglingkuran. Tapka, ang mabuhay na liwanag ng kandila sa sala ng mga Gomez ay lumilikha ng mga dambuhalang anino sa dingding, tila mga multo ng nakaraan na nagmamasid sa huling pagtutuos ng pamilya. Hawak ni Eric ang foreclosure notice, ang papel na nagpapatunay na ang kanilang tahanan ay kinuha na ng bangko dahil sa mga utang na hindi niya alam. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa tindi ng puot na nararamdaman niya habang nakatitig sa kanyang ina. Si Aling Loida ay nakaupo sa kanyang paboritong tumba-tumba. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng pagkukunwari. Tanging isang matigas at malamig na anyo ang natitira. Bakit mo ginawa ito, Mama? Bakit mo pineke ang pirma ko para isangla ang bahay na ito? Ito na lang ang natitira sa atin. Pero pati ito, ipinatalo mo sa sugal ni Jomar? Ang boses ni Eric ay gipit at puno ng hinanakit. Inasahan niya ang isang paliwanag, isang paghingi ng tawad, o kahit isang yakap mula sa kanyang ina. Ngunit ang tawa na lumabas sa mga labi ni Aling Loida ay parang isang matalas na basag na bote na humihiwa sa katahimikan. Huwag kang magmalinis, Eric. Ginawa ko yon dahil wala kang silbi. Kung hindi ka naging mahina at hinayaan mong lumayas ang asawa mo, hindi tayo aabot sa ganito. Si Maristela ang dapat na nagbabayad ng lahat ng ito, pero dahil sa kaduwagan mo, nawalan tayo ng may sweldo sa bahay na ito. Bulyaw ni Loida habang itinuturo ang sariling anak. Wala na ang maskara ng may sakit na ina. Ang bawat salita niya ay puno ng kamandag, inilalantad ang katotohanan para sa kanya. Si Eric ay isang kagamitan lamang upang makuha ang pera ni Maristela. Kapatid mo si Jomar, tungkulin mong sagipin siya kahit anong mangyari. Iyan ang turo ko sa'yo, pero tila pati iyan ay nakalimutan mo na. Napaatras si Eric. Ang kanyang puso ay tila dinudurog ng isang dambuhalang kamay. Sa sandaling iyon, nagising siya sa malupit na katotohanan. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang lahat ng pananahimik niya habang inaapi si Maristela, ay para sa isang inang hindi naman siya tunay na mahal. Siya ang haligi na binuo mula sa dumi at kasinungalingan. Isang haligi na ngayon ay tuluyan ng gumuho sa bigat ng sarili nitong mga pagkakamali. Wala siyang nakitang pagsisisi sa mga mata ni Loida. Tanging paninisi lamang dahil hindi na nila mapakinabangan ang babaeng sinira nila. Ang tensyon sa pagitan ng mag-ina ay naputol nang may marinig silang marahas na katok mula sa pintuan. Hindi ito ang mga maniningil ng utang, kundi isang lalaking nakasuot ng uniforme ng isang courier service. May bitbit itong isang malaking puting sobre na may selyo ng isang kilalang law office. Mabilis na lumapit si Aling Loida. Ang kanyang mga mata ay panandaliang nagliwanag sa pag-asang baka ito ay isang tseke o tulong pinansyal mula sa kung kanino. Marahil ay natauhan na ang asawa mo, Eric. Marahil ay naisip niyang hindi niya tayo pwedeng pabayaan, sabi ng matanda habang mabilis na pinupunit ang sobre. Ngunit nang mailabas ang mga dokumento, ang liwanag sa mukha ni Loida ay napalitan ng isang madilim na anyo ng pagkagulantang. Hindi ito pera. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga salitang legal na parang mga pako sa kabaong ng kanilang ugnayan. Petition for annulment of marriage, permanent protection order, at isang mahabang listahan ng mga ebidensya ng psychological abuse at financial fraud na isinampa ni Maristela laban sa kanila. Ang bawat pirma ni Maristela sa mga dokumento ay dinalas-dalas at malinaw. Isang huling deklarasyon na ang bawat tanikala na nag-uugnay sa kanya sa pamilya Gomez ay putol na. Sa isang opisina sa Makati,
Nakaupo si Maristela sa harap ng kanyang abogado. Ang paligid ay tahimik, tanging ang marahang paggalaw ng ceiling fan at ang tunog ng pagsulat sa papel ang naririnig. Inabot ni Maristela ang huling pahina ng dokumento at idiniin ang kanyang pluma. Ang tinta ay dumaloy ng maayos, bumubuo ng kanyang pangalan na wala ng kasamang Gomez. Sa bawat kurit ng kanyang panulat, naramdaman niya ang isang uri ng gaan na tila ba unti-unting lumilipad ang lahat ng bigat na dinala niya sa loob ng 5 taon. Tapos na ang laban ng pagtitiis at nagsisimula na ang laban para sa kanyang sariling dangal. Nabalik ang tingin ni Eric sa kanyang ina na ngayon ay muling naglulupasay sa sahig, ginagamit ang kanyang huling sandata, ang pag-iyak at pagmamakaawa sa langit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na gumalaw si Eric upang aluin siya. Pinanood niya ang mga dokumento ng annulment na nagkalat sa sahig, kasama ng foreclosure notice ng kanilang bahay. Ang katahimikan ni Eric ay ang pinakamasakit na sagot sa mga hagulgol ng kanyang ina. Wala na siyang asawang babalikan, wala na siyang bahay na matutuluyan, at higit sa lahat, wala na siyang sariling pagkatao dahil hinayaan niyang ubusin ito ng mga taong itinuring niyang mahal sa buhay. Ang bawat patak ng kandila ay tila huling luha ng isang pamilyang namatay nang dahil sa sarili nilang kasakiman. Ang ingay ng mga sapatos ng mga lalaking nakasuot ng asul na uniforme ay umalingaw-ngaw sa loob ng sala ng mga Gomez, tila bawat hakbang nila ay isang paalala na ang bawat sulok ng bahay na ito ay hindi nakabilang sa pamilyang nanirahan dito. Bit-bit ang mga dilaw na tape na may nakasulat na foreclosed at mga dokumento ng bangko. Sinimulan nilang idikit ang mga ito sa mga pintuan at bintana. Ang sikat ng araw na tumatama sa mga nilock na gate ay hindi na nagpapakita ng kagandahan ng bahay, kundi ang dumi at kapabayaan ng isang tahanang binuo sa kasinungalingan. Sa labas ng bakuran, ang mga kapitbahay ay nagtipon-tipon. Ang kanilang mga bulong ay parang mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Dala ang balita ng tuluyang pagbagsak ng mga Gomez. "Huwag niyong hawakan ang mga gamit ko. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin," bulyaw ni Aling Loida habang pilit na kumakapit sa sandalan ng kanyang tumba-tumba. Ang kanyang mga kuko ay kumakalmot sa kahoy, tila ba kung mahahawakan niya ito nang sapat ay mananatili ang kanyang kapangyarihan. Ngunit walang nagawa ang kanyang mga sigaw. Dahan-dahang siyang inakay ng mga opisyal palabas. Ang kanyang mga paa ay sumasayad sa sahig na dati ay pinapakintab ni Maristela tuwing gabi. Sa bawat hila sa kanya, tila iunti-unting nalalagas ang huling bahagi ng kanyang dignidad. Sa kabilang bahagi ng bahay, sa loob ng madilim na kusina, mabilis na kumikilos si Jomar. Habang abala ang kanyang ina sa pakikipag-away sa mga taga-bangko, pilit niyang binubuksan ang maliit na vault sa ilalim ng lababo na alam niyang taguan ng huling pera ni Loida. Nang makuha niya ang ilang libong piso na natitira, hindi na siya nag-atubili. Isiniksik niya ang pera sa kanyang bulsa at dahan-dahang lumabas sa pinto sa likod. Hindi siya tumingin sa kanyang ina. Hindi niya tinawag ang kanyang kuya. Ang tanging nasa isip ni Jomar ay ang iligtas ang sarili mula sa kahihiyan at gutom. Ang kanyang pagtakas ay ang huling pako sa kabaong ng pamilyang Gomez, isang pamilyang nagwatak-watak dahil walang pundasyon ng tunay na pagmamahal. Si Eric naman ay nakatayo sa labas ng gate, bit-bit ang isang maliit na backpack na naglalaman ng iilang piraso ng kanyang damit. Pinanood niya ang pagdidikit ng huling tape sa kanilang pintuan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila isang rebulto na nawalan ng kaluluwa. Nang lumapit sa kanya si Aling Loida, umiiyak at humihingi ng tulong, tanging lamig lamang ang isinagot ni Eric. "Eric, anak, saan tayo pupunta? Tulungan mo ako. Hindi ko kayang mawala ang bahay na ito." Pagmamakaawa ng matanda habang nakakapit sa braso ng anak. Tumingin si Eric sa kanyang ina. At sa unang pagkakataon,
Hindi siya nakaramdam ng obligasyon. Mama, wala na tayong pupuntahan. Wala na tayong bahay. Wala na tayong pera. At higit sa lahat, wala na tayong pamilya. Ibinigay mo ang lahat para kay Jomar at heto ang nakuha mo sa kanya. Ang boses ni Eric ay patay at walang sigla. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ng ina sa kanyang braso at nagsimulang maglakad palayo. Hindi niya alam kung saan siya tutuloy, ngunit ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtakas mula sa isang bangungot na siya rin ang may gawa. Ang bahay na dating puno ng ingay at marangyang mga gamit ay tuluyan ng binalot ng katahimikan. Sa loob ng sala, ang malaking litrato ng pamilya Gomez na nakasabit sa dingding ay naiwang nakatagilid. Nang hangin ay dumaan sa siwang ng bintana, nahulog ang litrato at nabasag ang salamin nito. Ang bahagi ng pader kung saan ito nakasabit ay naiwang may bakas ng ovang, isang maduming marka na nagpapakita ng tunay na kalagayan ng bahay sa likod ng magandang dekorasyon. Ang bawat gamit na naiwan sa loob ay tila mga labi ng isang nagdaang digmaan, mga saksi sa isang pamilyang kinain ng sariling kasakiman. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nasa loob ng kanyang bagong unit sa isang mataas na kondo, si Maristela. Ang paligid ay amoy lavender at ang bawat kagamitan ay maayos at bago. Habang tinititigan niya ang mga ilaw ng lungsod mula sa kanyang bintana, nakaramdam siya ng isang malalim na kapayapaan. Wala na ang takot, wala na ang kaba sa bawat katok sa pinto. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, hindi niya napansin ang isang anyo na nakatayo sa ibaba ng kanyang gusali. Si Eric, na basang-basa sa pawis at tila nawawala sa sarili, ay nakatingala sa mga bintana ng kondo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at puno ng isang uri ng desperasyon na hindi na normal. Habang hinihimas niya ang rehas sa labas ng gusali, isang mapanganib na plano ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang kanyang paghahanap kay Maristela ay hindi na para sa pag-ibig, kundi para sa isang huling pagtatangka na bawiin ang buhay na sa tingin niya ay kinuha sa kanya. Ang labi ng bagong kondominium ni Maristela ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na nagbibigay ng kapanatagan. Ang amoy ng sariwang bulaklak at ang malambot na liwanag mula sa mga chandelier ay tila isang proteksyon laban sa anumang gulo mula sa labas. Habang papalapit si Maristela sa elevator, bit-bit ang kanyang bagong leather bag, naramdaman niya ang isang biglaang paglamig ng hangin. Mula sa likod ng isang malaking haliging marmol, lumabas ang isang anyo na tila hindi kabilang sa marangyang paligid na yon. Si Eric, na may suot na t-shirt na may mga mantsa ng pawis at maong na punong-puno ng alikabok, ay nakatayo sa kanyang daraanan. Maristela, huwag kang matakot. Gusto lang kitang kausapin. Ang boses ni Eric ay paos at puno ng desperasyon. Ang kanyang mga mata ay malalim ang pagkakalubog at may maitim na paligid, tila hindi na nakatikim ng maayos na tulog sa loob ng maraming linggo. Agad na huminto si Maristela, ngunit hindi siya napaatras. Sa halip, hinawakan niya ng mas mahigpit ang kanyang bag at tumingin ng diretso sa mga mata ng lalaking dati niyang pinakasalan. Ang kanyang muka ay walang bakas ng galit. Tila tinitingnan niya lamang ang isang estranghero na humihingi ng limos sa kalsada. Wala na tayong dapat pag-usapan, Eric. Ang lahat ng kailangang sabihin ay nasa mga legal na dokumentong natanggap mo, mahinahong sagot ni Maristela. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Wala itong emosyong pwedeng kapitan ni Eric. Maling-mali ako, Maristela. Nagising na ako sa katotohanan. Alam ko na ngayon na isang demonyo si Mama na ginamit niya lang tayong dalawa. Wala na si Jomar. Iniwan na rin kami ni Rochelle. Kami na lang ni Mama ang natira at wala na kaming matuluyan. Parang awa mo na. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tayong dalawa na lang malayo sa kanila. Magtatrabaho ako. Gagawin ko ang lahat para mabawi ang lahat ng kinuha nila sa'yo. Pagmamakaawa ni Eric habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat,
na tila gustong hawakan ang mga kamay ni Maristela. Huminto si Maristela at mariing tinitigan ang mga kamay ni Eric. Eric, hindi mo pa rin naiintindihan. Mahina ngunit matalim ang kanyang tinig. Ang 5 taong katahimikan mo, ang tunay na sugat, mas malalim, kaysa sa kahit anong pagkakamali. Napapikit siya sandali, bago nagpatuloy. Sa bawat oras na hinayaan mong maliitin ako ni Aling Loida, sa bawat sandaling pinabayaan mo akong maubos para sa kanila, unti-unting nawala ang lahat ng naramdaman ko para sa'yo. Huminga siya ng malalim, pilit pinipigil ang panginginig ng boses. Ngayon ka pa nagising. Pero huli na, dahil ang babaeng minahal mo, matagal nang naglaho, kasabay ng lahat ng hindi mo ipinaglaban. Bawat salitang binitawan ni Maristela ay mabigat, tila isang tahimik na paalam na hindi na mababawi. Hindi totoo iyan. Mahal mo ako. Alam ko iyon. Hindi mo pwedeng basta na lang itapon ang 5 taon natin. Sigaw ni Eric. Ang kanyang desperasyon ay unti-unting napapalitan ng isang uri ng galit. Ngunit bago pa siya makalapit ng tuluyan, mabilis na rumesponde ang 2 security guard ng condominium. Hinawakan nila si Eric sa magkabilang braso, pinipigilan ang anumang marahas na galaw nito. Dahan-dahang binuksan ni Maristela ang maliit na bulsa ng kanyang bag. Inilabas niya ang kanyang gintong singsing sa kasal. Ang metal ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng lobby. Kinuha niya ang kamay ni Eric na pilit na kumakawala sa mga guard at inilagay ang singsing sa kanyang palad. Iyan na ang huling bahagi ng ating nakaraan. Gamitin mo yan para humanap ng matutuluyan nyo ni Aling Loida o ibenta mo para sa pagkain nyo. Huwag mo nang susubukang lumapit pa sa akin dahil sa susunod ang mga pulis na ang haharap sa'yo. Malamig na pahayag ni Maristela. Tinalikuran ni Maristela si Eric at naglakad patungo sa elevator. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Pagpasok niya sa loob ng elevator, pinindot niya ang button para sa kanyang floor. Habang dahan-dahang nagsasara ang mga pintong metal, nakita niya ang huling anyo ni Eric. Nakaluhod sa sahig ng lobby, umiiyak habang hawak ang singsing at pilit na hinihila ng mga guard palabas. Ang imaheng iyon ay hindi na nagdulot ng sakit kay Maristela, kundi isang malalim na pakiramdam ng kalayaan. Sa bawat pag-angat ng elevator, tila mas lalong lumalayo ang bigat ng kanyang nakaraan, hanggang sa ang tanging marinig na lamang niya ay ang sarili niyang mahinahon na paghinga at ang tahimik na kanta ng kanyang bagong simula. Tato. Ang tunog ng malakas na paghampas ng kahoy na maso sa ibabaw ng mesa ng hukom ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid ng hukuman. Tila isang huling hantungan para sa 5 taon ng pagdurusa at panlilinlang. Sa loob ng silid na amoy lumang papel at selyo, ang bawat salitang binigkas ng hukom ay parang isang matamis na awit ng katarungan sa pandinig ni Maristela. Ang desisyon ay pinal at hindi na mababawi. Ang kasal sa pagitan ni Maristela Cruz at Eric Gomez ay opisyal ng ipinapawalang bisa dahil sa psychological incapacity at napatunayang financial fraud na ginawa laban sa kanya. Sa bawat kurit ng pluma ng hukom sa dokumento, naramdaman ni Maristela ang unti-unting paglaho ng apelyidong Gomez sa tabi ng kanyang pangalan. Ibinabalik sa kanya ang dangal na matagal nang ninakaw. Paglabas ni Maristela sa malaking pintuan ng gusali ng hustisya, sinalubong siya ng isang malawak at asul na kalangitan. Ang sikat ng araw ay hindi na nakakapaso, kundi tila isang mainit na pagbati sa kanyang bagong simula. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga balikat ay magaan at ang kanyang puso ay payapa. Inalis niya ang kanyang suot na salamin at hinayaan ang hangin na humaplos sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, ang bawat hirap, bawat puyat, at bawat luhang ibinuhos niya ay tila naglaho na parang bula. Siya ay muli ng si Maristela Cruz, isang babaeng malaya, may sariling buhay,
at wala nang anumang tanikalang nag-uugnay sa nakaraang pilit siyang nilalamon. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang masikip at mainit na health center ng gobyerno, nakaupo si Aling Loida sa isang mahabang upuang kahoy. Ang kanyang suot na damit ay kupas na at may ilang mantsa, malayo sa mga marangyang tela na dati niyang ipinagmamalaki. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang mga kaibigang nakikinig sa kanyang mga tsismis. Nakapila siya kasama ang daan-daang tao upang makahingi ng libreng gamot. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at galit sa mundo. Tuwing may daraan na nurse, pilit siyang sumisigaw upang unahin siya, ngunit tinitingnan lamang siya ng mga tao ng may pagkasawa. Ang kanyang huling sandata, ang kanyang sakit-sakitan, ay wala nang talab sa mundong alam ang katotohanan. Nanatili siyang mag-isa, nilalamon ng sariling kasamaan, habang paulit-ulit na isinisigaw ang pangalan ni Jomar na kailanman ay hindi na muling nagpakita. Samantala, sa isang madilim at maalikabok na bodega sa gilid ng pantalan, makikita si Eric na naiiling habang nagbubuhat ng mabibigat na sako ng bigas. Ang kanyang balat ay nasunog na ng araw at ang kanyang mga palad ay puno ng mga paltos at sugat. Bawat patak ng kanyang pawis ay paalala ng malaking utang na kailangan niyang bayaran, isang utang na hindi sa kanya, kundi sa kapatid na itinakas ang lahat at sa inang nandayaya. Sa bawat paghinto niya upang uminom ng tubig mula sa isang lumang gripo, sumasagi sa kanyang isipan ang mukha ni Maristela. Ngunit ang bawat alaala ay sinusundan ng isang matinding saksak ng pagsisisi. Alam niyang ito na ang kanyang magiging buhay sa loob ng maraming taon, isang buhay ng pagtatrabaho upang bayaran ang mga pagkakamaling bunga ng sarili niyang pananahimik. Habang naglalakad si Maristela patungo sa kanyang sasakyan, tumigil siya sandali upang tingnan ang abot tanaw. Ang mga gusali ay nagkikinangan sa ilalim ng araw, tila sumasalamin sa kinang ng kanyang sariling kinabukasan. Walang pait sa kanyang puso para kay Eric o kay Aling Loida. Ang katarungan ay naibigay na ng tadhana sa pamamagitan ng pagpapabaya sa kanila sa kanilang sariling mga kamay. Ang bawat hakbang ni Maristela ay puno ng kumpiyansa. Bawat ngiti ay tunay at walang halong pag-aalinlangan. Ang paglaya niya ay hindi lamang isang legal na tagumpay, kundi isang muling pagsilang ng isang kaluluwang matagal nang naghintay na muling makalipad. Ang kabanatang ito ng kanyang buhay ay sarado na, at ang susunod na pahina ay handa ng sulatan ng mga kwento ng tunay na kaligayahan at kapayapaan. Mensi, isang taon ang mabilis na lumipas, at ang gabi sa loob ng kondominium ni Maristela ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na hindi nakakalungkot, kundi puno ng kapanatagan. Ang malawak na bintanang salamin ay nagpapakita ng mga ilaw ng lungsod na tila mga diamanteng nagkalat sa itim na pelos ng gabi. Sa loob ng kanyang kusina, abala si Maristela sa pagluluto ng kanyang paboritong hapunan. Ang bawat hiwa niya ng mga rekado sa ibabaw ng kahoy na chopping board ay may ritmo at ingat. Isang gawaing dati ay ginagawa niya ng nagmamadali at may kasamang kaba. Ngayon, ang bawat samyo ng ginigisa na bawang at sibuyas ay tila isang pagdiriwang ng kanyang sariling kalayaan. Wala nang boses na sumisigaw upang magreklamo. Wala nang mga matang nagbabantay sa bawat sentimong ginagastos niya. Ang tunay na kagalakan ay dumating nang marinig ni Maristela ang mahinang katok sa kanyang pintuan. Alam niya kung sino iyon. Pagbukas niya, tumambad ang nakangiting mukha ni Tita Flor. Bitbit ang isang basket na may lamang mga sariwang kakanin at espesyal na ulam mula sa probinsya. Iha, pasensya na at ngayon lang uli ako nakadalaw. Naalala ko kasing paborito mo ang sapin-sapin na ito, kaya pinadalhan kita. Masayang sabi ng matanda habang pumasok sa loob. Naupo ang dalawang babae sa maliit na mesa na natatakpan ng malinis na telang puti. Habang nagtsatsaa, nagpalitan sila ng mga kwento tungkol sa mga simpleng bagay.
ang mga bagong nangungupahan sa boarding house, ang mga tanim na bulaklak ni Tita Flor, at ang tagumpay ni Maristela sa kanyang trabaho. Ang pakiramdam ng pagkakaroon ng isang pamilyang pinili mo, sa halip na pamilyang nagpahirap sa'yo, ay nagbigay kay Maristela ng isang uri ng init na hinding-hindi matutumbasan ng kahit anong yaman. Salamat, Tita Flor. Salamat sa pananatili sa tabi ko noong wala akong kahit ano. Bulong ni Maristela habang hinahawakan ang kamay ng matanda. Nang makaalis si Tita Flor, lumapit si Maristela sa kanyang malambot na sofa. Isang maliit na pusong puti na pinangalanan niyang Luna ang dahan-dahang lumapit at humiga sa kanyang kandungan. Ang marang paghuni ng pusa at ang paghaplos ni Maristela sa balahibo nito ay tila isang therapy para sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng 5 taon, ibinigay niya ang lahat para sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Ngunit ngayon, ang pag-ibig na ibinibigay niya sa isang maliit na sinhay ay bumabalik sa kanya sa paraang payak at tapat. Ang katahimikan sa loob ng kanyang tahanan ay hindi na hudyat ng bagyo, kundi isang himig ng kanyang tagumpay laban sa dilim. Biglang nagliwanag ang screen ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe ang pumasok mula sa isang kasamahan sa trabaho, si Mark, na palaging nagpapadala ng mga mensahe ng suporta at paghanga. Maristela, happy birthday! Sana ay nagustuhan mo ang mga bulaklak na ipinadala ko sa opisina. Kung hindi ka abala sa weekend, baka pwedeng lumabas tayo para sa isang simpleng dinner? No pressure, just want to celebrate your special day. Ang mensahe ay maikli at puno ng respeto, isang uri ng atensyon na hindi nagdidikta o humihingi ng kapalit. Napangiti si Maristela, ngunit hindi siya nagmadaling sumagot. Alam niyang sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng manibela ng kanyang buhay at wala nang dapat madaliin sa pag-ibig. Kinuha ni Maristela ang isang maliit na cupcake na may isang kandila sa ibabaw. Sinindihan niya ito. Ang maliit na apoy ay sumasayaw sa kanyang paningin, sumasalamin sa ningning ng kanyang mga mata. Sa gabing ito, hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang kanyang sarili, ang kanyang dangal, at ang kanyang kapayapaan. Happy birthday to me! Bulong niya sa hangin. Sa isang malalim na paghinga, hinipan niya ang kandila. Ang usok na umakyat pa itaas ay tila ang huling bakas ng kanyang nakaraan na tuluyan ng naglaho. Sa dilim ng kanyang silid, ang tanging natitira ay ang liwanag ng kanyang paghilom, isang liwanag na hindi na kailanman muling papatayin ng kahit anong unos. Ang babaeng dati ay sugatan, ay isa na ngayong ganap na reyna ng sarili niyang mundo. Paske. Nakatayo si Maristela sa dalampasigan habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel at lilang guhit sa malawak na kalangitan. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang banayad na bulong na nagpapakalma sa kanyang kaluluwa. Sa kanyang kanang daliri, suot niya ang isang bagong gintong singsing. Hindi ito galing sa sinumang lalaki, kundi isang regalo niya para sa kanyang sarili bilang simbolo ng kanyang muling pagkabuo. Ang singsing ng kanyang ina na isinangla ng mga Gomez ay hindi na niya nahanap. Ngunit sa halip na malungkot, napagtanto niya na ang tunay na pamana ng kanyang ina ay hindi ang ginto, kundi ang katapusan ng kanyang pagpapakasakit at ang pagsisimula ng kanyang sariling kaligayahan. Marami ang nagtatanong kung napatawad na ba niya ang pamilya Gomez matapos ang lahat ng ginawa ng mga ito sa kanya. Sa loob ng kanyang puso, nahanap ni Maristela ang sagot sa gitna ng katahimikan. Napatawad na niya sila, hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng galit sa kanyang paglalakbay. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagbitiw sa tanikala ng nakaraan upang malaya siyang makahakbang pasulong. Para sa kanya, ang huling hatol ng tadhana ay sapat na. Ang makita silang nilalamon ng sarili nilang mga desisyon,
ay hindi na nagdudulot ng kagalakan sa kanya, kundi isang malalim na pag-unawa na ang bawat tao ay nag-aani ng kung ano ang kanilang itinanim. Ang kapayapaang tinatamasa niya ngayon ay hindi naging madali, ngunit ito ay tunay. Natutunan ni Maristela na ang tunay na utang na loob ay hindi dapat maging isang bilangguan na sumasakal sa sarili mong pagkatao. Ang pagmamahal sa pamilya ay dapat na may hangganan, lalo na kung ito ay nagiging daan na upang sirain ang iyong dangal. Natutunan din niya na ang pananahimik ng isang katuwang sa buhay sa gitna ng pang-aabuso ay isang aktibong anyo ng pagtataksil na mas masakit pa sa anumang sugat. Ngayon, ang kanyang tahanan ay wala ng sigawan, wala ng panunumbat, tanging ang himig ng kanyang sariling tagumpay at ang init ng tunay na pagmamalasakit mula sa mga taong pinili niyang manatili sa kanyang tabi. Sa huling sulyap niya sa papalubog na araw, isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maristela. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa isang babaeng iniwan at inapi, kundi tungkol sa isang babaeng nagpasya na iligtas ang kanyang sarili. Ang bawat luhang pumatak sa nakaraan ay naging pataba sa kanyang paglaki, at ang bawat sugat ay naging pilat na nagpapatunay ng kanyang katatagan. Sa ilalim ng malawak na langit, si Maristela Cruz ay hindi na biktima. Siya ay isang buhay na saksi na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, ang liwanag ng paghilom ay laging darating para sa mga pusong may lakas na bumangon at muling magmahal sa sarili.